Another day, panibagong araw na naman tayo. So ito, gusto gumising ako ng 2 a.m. para mag-prepare ng babauni ng aking asawa sa trabaho since alas 4 yung pasok niya. So bago syempre, gumawa ng gawain, sinilip ko muna yung aking mga kriling. Dahil na madaling araw, so yan nakikita nyo sila ay naglilibot. Yan, umiikot-ikot sila sa kanilang aquarium. Yan, so mapapasin nyo rin may lalagyan na maliit. So mamaya sasabihin ko, bakit nga ba ako naglagay ng lalagyan na maliit siyan? So ito pa yung iba. Si iba parang nasa loob pa ng heights, pero yung iba naman nasa labas. Iba nagtatago sila dun sa mga water lettuce. Ginagawa din nilang heights yung water lettuce. So yan, for the dahan-dahan pa ako mag-alis ng lettuce. Kasi minsan nabibigla o nagugulat sila. So yan, makita nyo magtatago. At ito nga, habang naglilibot-libot din ang aking camera, naalala ko meron akong isa dito na medyo malaki na reeling. So ipapakita ko sa inyo kung gaano na siya kalaki. Yan, so ayaw niya pang lumabas dyan. Natatakot pa siya. Ayan, so far siya yung pinakamalaki kong krayling. Ayan. So, madali ko siya nakikilala kasi nga kapag dumikit siya dun sa iba, siya yung makikita kong napakalaki. Yan, inayos ko ulit yung kanilang mga heights kasi talagang ginagamit o gamit na gamit talaga yung mga heights na yan, lalo na sa umaga. Yan, meron pang isa dun sa sulok, nag-i-emo siya dun. Yung isa, nagtago na. At ito na nga yung maliit na lalagyan. Ano ba ang laman yan? So ayan, kung makikita nyo, merong maliit na krayling. Nakikita nyo maliit yung krayling na yan. At iba yung kulay niya or medyo light yung kulay niya kumpara dun sa kanyang mga kasama. So nag-decide akong ihiwalay siya kasi napansin ko na ibinubuli siya at nag-molt din siya. So maaaring pag hindi ko siya naihiwalay, aawayin siya or kakainin siya ng mga kasama niya. Pero masyadong maliit yung lalagyan niya. So kaya mamaya maghahanap ako ng mas malaki lalagyan para mas makaikot siya o mas makapaglibot-libot siya kasi baka mas siya kapag ganyan kalit yung lalagyan niya. So ito naman yung kagabi, ganito yung ginawa ko, binutas-butasan ko lang yung gilid ng maliit na lalagyan at doon ko siya nilagay. So ayan, so may butas yung mga gilid niya. So para kapag iniligay ko siya dun sa ilalim kahit pa paano papasok pa din yung oxygen na manggagaling sa air pump. At habang nanonood niya ako sa kanila, napansin ko talaga na malikot yung krayling doon sa loob. So kaya kailangan talaga natin siyang bigyan ng mas malaking lalagyan kasi piling ko mas nangangailangan talaga siya ng space parang kayo. Ay bakit bigla namang nanakit? So ayan, bumalik na nga tayo. So kung makikita nyo, ayan na naglabasan sila ng kanilang mga heights. Yan, yung iba naghahabulan. At nakikita nyo, iba talaga yung kulay nila. Super dark, kahit pa paano yung kulay nila. Kumpara dun sa iisa na nasa lalagyan. So bakit nga ba ako nag-alaga ng crayfish? So una, nakita ko lang sila sa Facebook ng asawa ko, pinapanood niya. Sabi ko, anong tawag dyan? So ang tawag daw dyan ay crayfish. So nag-decide ako, sabi ko, pwede pa kayo mag-alaga tayo ng crayfish kasi parang nakaka-excite kapag pinapanood ko sila. Pero syempre, bago kami nag-alaga o bago kami bumili ng mga crayfish or kraylings muna, inaral ko talaga o inaral muna namin kahit pa paano yung mga dapat naming gawin pag sila ay nakuha na namin. Since first time nga lang namin mag-alaga, so kapag merong kakaiba, so manonood ulit kami sa mga YouTube or ibang vlog kung ano yung dapat namin gawin. So yun lang, thank you for watching.